babae mula sa Bicol na nahanap ang kanyang big love online. Seryoso naman daw ang 20 anyos na si Jinky, pero parang nilaro lang daw siya ng mga dati niyang naka-MU o mutual understanding. Hindi po sila nagkiklik ng super tagal po. Parang andali po nilang mag-iba yung vision po nila sa life. Kaya nagpakalunod na lang siya sa paglalaro ng online games. Natuwa po ako sa game na yun kasi may mic po ako, nakakapagsalita-salita po ako. Naturo po paano po gumawa ng Game Pass. Marunong po kayo? At nang minsang nagkaproblema siya sa game, lumapit siya sa isa sa mga player na ang suot na damit, paborito niyang kulay. Hello, kuya. Naturo po paano mag-Game Pass. Favorite color ko po pink. Kala ko po sa kanya bata kasi yung nakaano po siya, chibi na bata na avatar. Google or Nagulat po ako. Ang lalim po ng boses niya. Follow kita para pagbalik ko dito, ikaw natatanungin ko. Hindi ko po talaga nasundan. Kaya si Jinky muling kinulit ang kausap na player. Nakikitan po ako nun sa tawa niya. Tawagin natin sila, merong daan dito. Matangkad, yung normal size. Yun po yung perspective ko sa kanya. Pero sa likod ng boses na kanyang minahal, may isang katotohanang hindi niya inasahan at maaring magpabago ng lahat. Ang online friend ni Jinky, taga rito sa Cavite. Dito may pupuntahan tayo sa underground. Ang 25 anyos na si Ralph na malayo raw sa na-imagine ni Jinky. Si Ralph kasi umabot ng 250 kilos. Kaya ang mga simpleng bagay para sa iba, mabigat na hamon para sa kanya. Kapag aakyat ng hagdan, kailangan niyang magdahan-dahan. Baka po madulas po. Dahil delikado kasi pag yung one step talaga. Nahihirapan din daw si Ralph na huminga kapag siya'y nakahiga. Meron kasi siyang asthma. Yung pinaka-frame ng bed is pinagawa talaga siya sa mga plywood gano'n na matitibay na kahoy para kayanin ako. Naka-maintenance na rin siya ngayon. 16 siya na gamot for the whole day for hypertension, diabetes, and uric acid and kidney stone siya. Dapat yung kidney stone is shockwave. Pero hindi ako kaya nung machine. Pinagamot ako. And buti na lang po is parang unti-unti siya lumiliit ngayon. Bata pa lang daw si Ralph, malaking bulas na siya talaga. Bagay na nagtuloy-tuloy hanggang sa siya'y nagbinata. Nung pandemic talaga parang na-stuck sa bahay. Yung eating ko naging chips lang. Doon ako lumaki talaga po ng todo. Dahil sa kanyang kondisyon, bihira na siyang lumabas ng bahay. All online yung friends ko. Hanggang isang araw, sa kalagitnaan ng kanyang paglalaro, nakilala niya si Jinky. Yun po yung game namin. Then paggabi naman po, is horror game. Magka-team po kami. May command po siya eh. Kunyari, nasigaw po ako, tago ka dun, tago ka dun. Takbo! Natutuwa kasi parang natatakot po siya. Parang knight in shining armor po talaga yung atake. Hanggang sa nag-usap na sila sa isang social media app. Yung profile niya po is kung ano po yung katawan niya. Parang kasing katawan niya yung teddy bear. Nung nakita ko po siya, nagpa-flashback sa isip ko kung paano niya po ako i-trip. Bonus na lang po yung appearance. Ganun pa rin yung pakikitungo niya. Wala namang nagbago. Hanggang mas lumalim na raw ang kanilang pagkakaibigan na nauwi sa aminan ng feelings. Nag-send po ako ng 5 pictures po yon na 5 story panels po yung parang letter L, I, G, A, W, ligaw. Sabi ko, inaantay ko lang tayo. Naging kami nung August 24, 2024. Masaya po tapos after that po bumili po kami agad ng cake para kahit po magkalayo kami may celebration naman. At matapos ang 8 buwang LDR o long distance relationship, sina Ralph at Jinky nagkita sa kauna-unahang pagkakataon. Pagkabukas ng pinto,
ay hinag ko po agad siya. Yumayakap po ako ng teddy bear. Parang nasa fluffy na higaan. Sobrang happy po kasi ang tagal ko pong hinintay yun. Sobrang higpit na po nung yakap ko na nabuhat ko na po siya. Yun po talaga, sabik na po. Kahit pakiramdam nila, perfect match sila para sa isa't isa, hindi pa rin sila nakaligtas sa mga mapanghusga. Yung babataas po yung tingin, wala na bang iba, ganun. Pera lang, habol, ganun po. Nararamdaman ko naman na love niya naman ako sa pag-aasikaso. At the same time, everyday lang na nag-update. Kinalaunan, sina Ralph at Jinky nagsama sa iisang bubong. Pagkagising ng umaga, papabreakfastin po muna, tapos ine-nebulize na po. Nagre-remind po siya yung, nainom mo na ba? Nainom mo na? Paulit daw. Paulit-ulit na sabi. Masaya man ang kanyang puso, alam ni Ralph na hindi siya malusog. Pag tumataas po lalo yung mga laboratory test ko, nafe-feel na running out of time. Kaya sinimulan na raw niyang seryosohin ang kanyang fitness journey, hindi lang para sa kanyang sarili, pero para sa bubuuin nilang pamilya ni Jinky. Siya po yung motivation ko. Ginaguide ko naman po siya na magiging okay lang ang lahat. Magbabago rin naman po. Pero hindi po yan magic po eh. Si Ralph naman, iniengganyo ang kanyang nobya na makamit ang pangarap nitong diploma. First year na siya ngayon sa kursong Tourism Management. Promise ko sa kanya na I will give everything sa kanya. Yung success ko ay success niya din po. Tiwala naman ako sa kanya. Mabait naman si Rab. Nagpapasalamat ako sa kanya. Todo support kami sa kanila. Nakilala niya nga si Jinky. Palagi siyang nainom ng gamot niya. Nagwo-walking siya. Nag-exercise siya. Yung parang gusto niya rin na pumayat siya. Sa araw na ito, sinamahan ng aming team si Ralph na magpa-check up. Consider na siya as obese class 3 or very severe. Yung diabetes niya, uncontrolled pa din. Pagka nagtuloy-tuloy na ganito yung timbang ni Ralph, pwedeng magkaroon ng complication sa heart. Primary goal talaga is the weight reduction. I advise him na increase yung physical activities. Aside from that, yung eating ng healthy and balanced diet. At dahil bihira na lang makapag-date ngayon sina Ralph at Jinky, kami na ang gumawa ng paraan para ito'y matuloy. Super happy po. Ngayon po ulit nakapaggala-gala po ulit kami. Feeling ko po siya na po yung the one kasi I feel secure being with her. Siya po talaga yung parang spark sa life. Kindness is free. Kung saan masaya yung tao, dapat maging masaya ka na lang din. Oo, love comes in all shapes and sizes. At hindi lang itsura ang sukatan ng pag-ibig. Importante ding mahalin ang iyong sarili at alagaan. Para sa mga taong sayo'y nagmamahal. Bentang-benta ang kanyang content. Kaya siya ngayon binansagang Transformation Queen, ang taga-Bacolod na si John Mark Gon. Ano ang gagawin mo kapag naka-organic encounter o nasalubong mo ang iyong crush? A. Kikiligin? B. Tatakbo kasi shy type ka? C. Deadma lang, nonchalant ang atake? O D. Gagayahin ang lalaking ito na lilingon sabay magta-transform? Magiging magandang eya o babae at saka mag-e-emote sa chorus ng hit song na Hanggang Ngayon. Marami tuloy yearner ang bagong tawag sa mga taong hindi makamove on, ang nakaka-relate sa fantasy ng koya nyo.
Kaya kumasa na rin sila sa "wag mong limutin" trend. At pati mga foreigner, aba, nakisakay na rin sa craze kahit pa hindi nila naiintindihan ang lyrics. Ang ilan sa kilalang celebrities at influencers nakikollab na rin sa kanya. Pero sino nga ba itong binansagan ngayong Queen of Transformation? Ang pasimuno ng paandar na ito, ang content creator mula Bacolod City sa Negros Occidental, si Gon, na aminadong na-shock na pumatok ang kanyang videos hindi lang sa Pilipinas, pati na abroad. O mamaya ka na mag-transform, ha? Nagulat ako na natuwa. Brazil talaga yung pinakamalakas. Hanggang sa umabot ng China, hanggang sa Indonesia, Vietnam, hanggang sa naging US, Colombia. Nakakollab ko ng mga artista sina Marvin Agustin, Jason Gainsa, Chris Bernal. Pero ang pinaka-naloka raw siya ng pati mismong singer ng kantang hanggang ngayon na si Queen of R&B Kyla, nakipag-collab na rin sa kanya. Nung si Kyla nga nag-transition na paglingon ng ganon, sinabi nila na ang ganda naman ni Kyla. Pag ako'y nag-transition, sabihin nila na, ay ang funny talaga nito. Hindi raw limot ni Gon nung unang beses niyang shoot ang paandar niyang ito. Kasama ang kaibigan at kapwa niya content creator na si Ron, na siya raw pala ang naunang gumawa ng ganitong transition trend. Sabi ko, okay to ha. Parang try ko nga. Nakita ko pag-scroll ko na yung kay Kyla hanggang ngayon. Pwede to ha, kasi may may palo eh. Kinarir na nga niya ang mga sumunod na transformation. Nariyang nag-ala Catwoman siya, nag-nurse, at pati na Chinita Princess. Para plakado ang outfit at props, nagbayanihan ang mga kaibigan niyang sina JR, Dino, Baby Boy at Patok. Tinutulungan siya namin kung paano gagawin. Si Dino nag-video sa amin, tapos si Baby Boy nag-guide, nagde-direct. Si Patok yung boylet ko, tapos siya naman yung nag-a-assist sa akin. Kung saan kami nag-shoot, dito na din kami nagpapalit ng damit para hindi na kami palipat-lipat. Nire-rent ko talaga yung gown, tapos yung wig binigay sa akin. At huwag ka, si Gon, never naging outfit repeater. Kung mag-outfit, pabalik-balik ako ng content, parang nakakaumay siya. At dahil wala raw sa kanila ang expert sa pagme-makeup, nilaro na lang nila ang mukha ni Gon. Pinakita ko marker. Sige, try ko nga to dito sa kilay. Tapos nunal na lang dito. Tapos lipstick gawing blush on. Pinakalabutan talaga. Parang babae kasi talaga. At matapos ang 10 hanggang 15 minuto, ready na umaura ang girl version ni Gon. Ang kanyang alter ego na si Calio. Ako si Calio. Diba? Fresh lang. E ano naman kaya ang kaibahan ng kanilang persona? Ako, maganda. Tapos si Gon parang saks lang. Pag naka-full outfit na yon, parang feeling niya babae talaga siya. Ako mayain ako, miss eh. Di yan mayain, uy. Gusto lang lagi ni Calio magharot talaga. Magpabebe, ganun, magpa-cute. Demure lang. Turpi po talaga ako eh. Parang doon ko din siguro nilalabas. Eh kung sa talento, saan kaya sila magkakatalo? Masisira si Calio pag ganun, pag kumakanta siya. Anong masisira ka dyan?
Malinawan nga muna tayo, Gon. Fantasy mo lang ba talaga si Calio? O totohanan na? Straight po talaga ako na lalaki. Nag-iilusyon ako na maging babae, ganun. Pero kung marami ang aliw na aliw sa pagtatransform ni Gon, may ilan ding pinupuna ang kanyang content. Baka ma-call out din siya na nagbabakla-baklaan for content. Ito yung queerbaiter na ginagawang katatawanan ng pagiging queer eh. Hindi automatic na kapag straight ang gumanap na LGBT ay queerbaiting ito agad. Ang impact ba nito, nakakadagdag ba ito doon sa pagtanggap ng mga kwentong LGBT o nakakadagdag lang ba ito sa further stereotyping and discrimination? Meron ba siyang kakolaborate o kaya mga LGBT creatives na kasama niya na bumuo ng mga ganitong content? Gusto ba nila tayong pagtawanan lang o gusto nilang tumawa kasama natin? Wala akong problema sa mga LGBT natin kasi may mga tropa din akong ganun. Hindi ko naman po na bastusin yung mga nila. Ang saya nila kasama kasi. Kaya siguro na-apply ko din yun sa mga galaw-galaw ko na ganun. Gusto ko lang naman magpasaya ng tao. Katunayan, ang mga kaibigan niya pa raw na trans women ang tumulong sa kanya para mabigyang buhay si Calio. Nagbibigay lang ako ng suggestion at siya yung gumagawa. Bilang isang trans woman po, hindi naman ako na-offend. Kung meron man daw nilimot si Gon, yun ay ang mga babaeng minsang nagpatibok ng kanyang puso. Nagkaroon ako ng ex pero parang hindi naman yun relate sa akin na huwag mong limutin kasi nalimutan ko na eh. Ay, iba yun. Hindi naman sa sobrang dami. Gwapo yarn. Ganon. Mga nasa 7. Gayunpaman, si Gon, sawi sa pag-ibig. Niloko po ako, 4 sila. Marupok ako talaga. Tapos pag kahit sobrang na yan, sobrang malala na yung kasalanan, isang harot lang yan, ay, okay, go! Patagal ng patagal, marirealize mo din na, ay, piliin ko naman yung sarili ko. Ang mga hugot na ito ni Gon, ibinuhos niya nang siya'y nagsimulang mag-vlog noong 2018. Gatulog-tulog lang na siya sa ila. Balaya nga puti pa lang iya nga banet. Kakabain ko pala ka pa rin lutiin. Sabi ko, tuloy ko lang to kasi masaya ako sa ginagawa ko eh. Kahit di ko alam kung may patutunguhan ba o wala. Ang kinikita niya sa pagva-vlog, ipinampuhunan niya sa tindahan ng kanyang nanay Beverly. Nung una pinipigilan niya pa ako, sabi niya na mag-aral ka na. Sabi ko, gusto ko makita sa camera kasi dati gusto ko talaga maging artista. Kung magta-transform ka into someone na artista, Si Marian. Hanggang sa nagbunga na nga ang kanyang pagpupursige dahil sa million views ng kanyang transformation videos, kumita ang kanyang mga content. Yung video ko na nag-viral is yung kasama ko si Sir Marvin Agustin. 21 million views po. Doble po yung kita ko po. Nakapagpundar na ngayon si Gon ng kotse at naipa-renovate na rin niya ang bahay nila sa Bacolod. Pasalamat po ako kasi si John Mark tumutulong na sa amin. Ang wish ko lang kay John Mark, matuloy-tuloy ang po ang iyang trabaho. Kung saan man saya man, suporta lang po kami. Ang pinanghihinayangan lang ni Gon, hindi na raw siya nakitang sumakses ng kanyang ama. Namatay na po kasi siya. 2018 din po, pag feel ko na malungkot ako, chinachat ko siya, Pa, miss na kita. O pa, nandito na ako sa pangarap ko. Gusto ko marinig lang sa kanya na sobrang proud ako sa'yo. Samantala, nitong Biyernes, may isang kapuso celeb na gusto ring makipag-collab kay Gon. Makontrol kaya ni Gon ang kilig at hindi maiwasang hindi tumingin kung ang kanyang makaka-encounter ang TDH o ang tall, dark, and handsome at sparkle artist na si Anthony Constantino. Parang ganun. Opo. Parang... Nice to meet you po. I'm Anthony. I am Gon po. Nice to meet you, Gon. I've seen your content. Ay, thank you po. Hala, ang gwapo niyo po pala sa personal. Parang magta-transform ako bigla, ano ba? Gusto ko po kasing mag-artista, Sir Anthony. So paano po yung mga tips po, ganun? Getting all of the views, all of the engagement is definitely pleasing, but at the end of the day, you need to stay grounded, of course, and stick to yourself, stick to your core values. Yes, thank you so much.
Kung lilingunin ko man yung mga dati kong mga pinagdaan ko dati, sobrang layo na po talaga. Kasi dati parang pangarap ko lang to, ganun. Grabe yung blessings na binigay, parang hindi ko ine-expect. Sa bawat lingon, hindi lang anyo ang pwedeng magbago. Malay mo, pati ang kwento ng iyong puso. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.